Ilang araw bago ang pagsalang ni Chief Justice Renato Corona sa witness stand, ipinasuri na raw ng depensa sa mga eksperto ang mga dokumentong iniharap ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa Senado kaugnay ng umano'y mga dollar account ng punong maestrado. Kasabay nito, itinanggi rin ng kampo ni Corona ang balitang may balak daw umalis ng bansa ang misis niya. Ikwento mo, Michelle Orosa. Kampanteng humarap sa media kanina ang defense team ni Chief Justice Renato Corona. Sigurado raw sila na masasagot ng Chief Justice ang anumang paratang sa kanya sa pag-upo niya sa witness stand sa Martes. We expect the worst. Aminado ang defense team na bigla sila nang maupo sa witness stand si Ombudsman Conchita Carpio Morales at naglabas ng PowerPoint na nagsasabing may $82 accounts ang Chief Justice. May $10 million bank account ba siya? Yun lang yung inaasahan namin. And that could have been a very simple answer na meron o wala. Nung nakakita ho kami ng PowerPoint presentation, bakit patras yung paraan? Ipinasuri raw nila sa 3 accountant at ilang abogado ang mga dokumentong inilabas ni Morales. Lumalabas daw na transactional balance ang sinasabing $10 to $12 million na laman ng mahigit 80 umanong dollar accounts si Corona. Ito raw ay suma total ng lahat ng transaksyon at hindi ang aktwal na halaga ng accounts. Kung ineneto lahat, lalabas daw na 3 o 4 na accounts lang ang mga ito. Yung ginawa niyang computation is just a simple transaction or a simple computation ng lahat ng figures na nandoon. Kaya umabot noon, which we feel was not the right way of computing it. Hindi sinabi ng depensa kung magkano lumalabas ang netong halaga ng 3 hanggang 4 na account at kung kay Corona nga ba ang mga ito. Pero anila handang sagutin ng Chief Justice ang isyong ito. Hindi po papayag si Chief Justice na patawag ang ombudsman kung hindi niya alam na wala talaga yung 10 na yan. Itinanggi naman ng depensa ang umiikot na text na paalis ng bansa ang asawa ni Corona. Sasama pa nga raw ito sa Chief Justice sa Martes. Sa misa rin kanina sa Korte Suprema na dinaluhan ng pamilya Corona, itinanggi mismo ni Cristina ang balita. Nakabook na daw po kayo for Spain. Qatar Airlines na ba? Inaasahan na raw ng depensa na magiging mainit ang debate sa Senado sa pag-upo ni Corona sa witness stand. Pero panigurado nila hindi ito aatrasan ng Chief Justice. Michelle Orosa, News 5. Good news naman para sa mga manggagawa sa NCR. Simula Hunyo, asahan nyo na ang mas mataas na take-home pay. Pero sapat naman kaya ito? Ikwento mo, Beverly Natividad. Solong tagapagtaguyod ng kanyang pamilya ang grocery merchandiser na si Jaire. Pilit niyang pinagkakasya sa 4 niyang kapatid at mga retired na magulang ang sahod niyang 426 pesos kada araw. Aminado siya kapos na kapos ito sa baon, bigas, tubig, renta at pasahin niya. Makakatulong daw sana ang dagdag na 90 pesos sa sahod na ipinetasyon ng Trade Union Congress of the Philippines. Kailangan po talaga ng sobrang budget para magkasya yung minimum. Inaprubahan na kahapon ng Wage Board ng NCR ang dagdag sahod para sa 700,000 minimum wage earner sa Metro Manila. Hindi nga lang ito 90 pesos. Ang dating 22 pesos na cost of living allowance o COLA ay dinagdag na sa daily minimum wage na 404 pesos. At may panibagong dagdag COLA pa na 30 pesos. Kung susumahin, aabutin ito ng 456 pesos kada araw o halos 12,000 piso kada buwan. Mas mataas ng halos 800 pesos sa kasalukuyang minimum wage. Sa dalawang bagsakan, ibibigay ang dagdag na COLA, 20 pesos muna sa Hunyo at 10 piso naman sa Nobyembre. Pinactor in na ho namin yung cost ng increase ng education. Now the other thing na pinactor in natin is yung in-announce na increase ng electricity natin. Electricity of 4 pesos per kilowatt. Pero para sa TUCP, hindi pa rin sapat ang dagdag na sahod. Base kasi sa mismong datos ng gobyerno, nasa 993 pesos kada araw dapat ang family living wage o yung sapat na kitang bubuhay sa isang pamilyang may 6 na miyembro, tulad ng kay Jaire. Kapos ng higit 500 piso kada araw. Kumbaga sa tinimbang ka at kulang. We are thinking of filing an appeal at i-reconsider ng Wage Board ang kanilang desisyon. Para naman sa mga employers, mabigat ang dagdag sahod, kahit pa 30 pesos lang. Wala kami makitang justifiable reason why there should be such a huge increase, no? As you know, na nagbaba na ang presyo ng gasolina, nagbaba na ang transportation fare. Ang 20
2 pesos integration would have an impact in the indirect labor cost in the amount of something like 5 million pesos a day. Pero para kay Jaire, mas mabuti na rin ang kakaunting dagdag kesa naman daw sa wala. Beverly Natividad, News 5. Mga kapatid, kung balak niyong gumimik o magbakasyon sa Norte o sa Mindanao ngayong weekend, huwag kalimutang magdala ng payong. Kita niyo naman, kanina pa lang maulap na po sa Hilagang Luzon. Epekto yan ng buntot ng cold front. Kaya bukas na nga po makaranas ang Cordillera, Cagayan Valley at Gitnang Luzon ng kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, magiging mainit pa rin sa umaga, pero hindi na rin ito kasing tindi tulad ng dati. Kanina nga, nasa 32.8 degrees ang temperatura sa Metro Manila. Sa Mindanao naman, andyan pa rin ang Intertropical Convergence Zone. Yan po ang magdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan sa Mindanao. Samantala, isang annular solar eclipse naman o ring of fire eclipse ang maaasahan sa Lunes. Magdidilim ang paligid dahil maharangan ng buwan ng araw. Pero may makikita pa rin tayong sinag na nakapaligid sa buwan. Dito sa Pilipinas, partial solar eclipse o hindi kumpleto bahagyang eclipse lang ang makikita natin sa Lunes mula sa pagsikat ng araw hanggang pasado alas 7 ng umaga. Kung gusto nyo makita to, dapat kayo magsuot ng salamin na makapal ang filter tulad ng ginagamit sa welding. Pwede rin namang shades o yung film negative. Pero pang panandali ang gamit lang ito. Okay, pero maiba tayo. Mainit na isyu ngayon ng singer na si Lady Gaga na tutugtog sa Maynila sa susunod na linggo. Pero bago yan, naban siya sa bansang Indonesia matapos magprotesta ang ilang Muslim religious leaders. Kasi daw, mahalay. Madalas nakapanty at bra lang kasi. Bago yan, naging controversial din siya sa South Korea na ang gawing for 18 years old and above lang ang kanyang concert ng Korea Media Ratings Board. Ngayon naman, mas grabe. Inaakusahan ng ilang Kristiyanong Pinoy si Lady Gaga na isang satanista. Ang mga music video daw niya ay immoral at punong-puno ng mga kahindik-hindik na simbolo. Lalo na ang kantang Judas na merong baligtad na krus. At si Jesus at ang mga apostolis daw ay kunyari mga miyembro ng biker gang. At si Gaga ay gumanap na, Magdalena. Aba, mukhang naghahanap talaga ng kontrobersya. At yan ang problema pag ang pangalan mo ay Gaga. At yan ang ulat panahon sa ngayon. Ako po si Lourdes de Vera. Pasok na sa top 2 ng American Idol ang pambato nating film Mexican na si Jessica Sanchez. At syempre, very proud ang mga kaanak at kababayan ni Jessica sa Samal, Bataan kung saan ongoing ang replay performance niya. Para sa latest, may live report si MJ Marfori. Yes, nandito tayo ngayon sa ancestral town ni Jessica Sanchez sa Samal, Bataan kung saan parami ng tao. Ongoing kasi ngayon sa aking likuran ang viewing party courtesy of Signal Cable. At ang ilan nga sa mga kababayan ni Jessica Sanchez dito alam na ang kanilang pambato ay pasok sa top 2 o sa grand finals ng American Idol. Ay nabuhayan napakasimpleng bayan ng Samal, Bataan nang i-anunsyo sa American Idol ang pangalan ni Jessica Bugay Sanchez. Jessica Sanchez! Hindi pa man nananalo sa kompetisyon, nag-uumapaw na ng selebrasyon ang mga taga rito. Yung opportunity na nandyan siya, lalong naging mainit yung pagnanasang magkaisa-isa kami. Ang lolo rin ni Jessica, na hindi raw nakatulog kagabi, nakahinga na ng maluwag matapos makapasok sa top 2 ng apo niya. At ngayon pa lang ay nagsiselebrate na ang kanilang pamilya. At alam na naman namin ang resulta na siya top 2, so ito na yung umpisa ng celebration. Nagpakitang gilas din sa musika ang mga kamag-anak ni Jessica na mga miyembro pala ng banda at church choir. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you. Kahapon pa lang, full force din ang mga kamag-anak ni Jessica sa viewing party. Proud na proud kaming mga taga-Bataan, lalo na taga-Samal. Yun lang. Ang lola nga ng film Mexican, naispatan pa nating nakikikanta habang pinapanood si Jessica kahapon. Talaga lalaki kami na magandang kumanta! Plano naman ng mga kamag-anak ni Jessica sa Amerika na magkita-kita sa Chula Vista sa Miyerkules at doon panoorin ang grand finals ng American Idol. Next week, balak namin mag-aantay ng
ng result kung magiging champion siya o what. Gaya ng dati, bumaharin sa Twitter ang pagbati kay Jessica ng ilang Pinoy artists gaya nila Nikki Valdez, Rajo Laurel, Rufa May Quinto, at maging si VP Binay. Lisa Marie Presley. Yes, Sean, and the party is just getting started. And pagkatapos ito na magkakaroon ng replay after an hour dito sa Samal Bataan nitong top 2 results night ng American Idol at magkakaroon pa ng kantahan, sayawan, kainan dito sa munisipyo ng Samal Bataan. Sean? Maraming salamat, MJ Marfori, nag-uulat live mula sa Samal Bataan. Susunod sa aksyon, biyahe ni ex-Marine Captain Nicanor Faeldon papuntang Scarborough Shoal na purnada dahil sa tawag ni Pinoy. Fans ni Lady Gaga umalma sa akusasyong anti-Christ daw ang kanilang idolo. At People's Champ Manny Pacquiao may mensahe sa mga bading.